Pacquiao. Base po sa fearless forecast ng maraming boxing analyst, siya ang mananaig kontra kay Bradley sa linggo. Kaya eto at balikan po natin ang lugar kung saan siya nagsanay noong pasikat pa lang siya. Yan po ang MP Gym sa Sampaloc, Maynila. At kasama natin doon ngayon si Ivan Mayrina. Ivan. Yes, good morning ladies. Nakikita natin si Mami D, talagang dinadaan sa dasal ang pagtulong para maging maganda mga laban ni Manny. Pero maliban sa pagdarasal, matinding training ang kailangan para maging isang matagumpay na boksingero. At narito nga tayo sa MP Gym sa Sampaloc, Maynila. At mamaya-maya papakita natin ano nga ba ang buhay ng isang boksingero. Anong klaseng hirap ang pinagdadaanan nila sa training, anong klaseng pagkain ang dapat nilang kainin, anong disiplina ang kailangan para maging isang matagumpay na boksingero. Mamaya makakausap natin ang isa sa mga naging sparring partner ni Manny mismo noong siya'y pasimulang boksingero pa lamang. At makakausap natin maya-maya si Ginoong Philip Wico, isang boxing analyst, para hingan siya ng kanyang fearless forecast kung ano nga ba ang aasahan natin sa nalalapit na bakbakang Pacquiao-Bradley. Dalawang tulog na lang mula ngayon. At yan muna ang latest mula dito sa Sampaloc, Maynila. Balik muna sa inyo. Exciting! Ivan Mayrina, maraming salamat. Ang aga ng training na yan, Mare. Kaya ba natin yun? Kaya ba natin? Parang mas masarap humiga. Samantala, mainit na issue pa rin po ngayon, lalo na sa mga opisyal ng gobyerno, ang pagbubukas ng kanilang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Kaya maging si Batangas Governor Vilma Santos, hindi po nakaligtas sa pag-uusisa ng media. Ayon kay Ate V, wala raw silang problema ng mister na si Senator Ralph Recto pagdating sa pagiging transparent sa kanilang yaman. Hindi na rin daw katakataka kung nasa listahan ng pinaka-kumikitang mga politiko ang pangalan nilang mag-asawa. Bukod daw kasi sa combined ang pera nilang mag-asawa, pata pa lamang daw ay nagtatrabaho na siya. Pabiro rin niyang sinagot ang tanong tungkol sa pagkakaroon niya ng dollar accounts. Pag-amin niya, meron siyang 2 dollar accounts. Samantala, wala pa naman daw plano si Governor Vilma na tumakbo sa national position sa kabila ng pagkakasama niya sa top 13 senatoriable sa bagong survey ng Pulse Asia. Samantala, may inihayag naman itong si Senator Miriam Santiago kaugnay po sa naging botohan ng mga senator judge sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Sa kanyang panayam kay Jessica Soho, sinabi niyang may kapalit daw na pondo ang naging conviction ng dating punong mahistrado. Bagamat wala raw siyang pruweba o ebidensya para patunayan ito, unimpeachable daw o mapagkakatiwalaan ng kanyang source. Matatanda ang naging maugong noon ang paratang na may alok umanong pera ang administrasyon sa mga senador na boboto kontra kay Corona. Are you hinting, ma'am, na may pork barrel na naging kapalit ang boto dito sa impeachment Hindi trial? lang yun. Marami mong paraan makakuha ka ng pera sa administrasyon at kung corrupt ka, mangumisyon ka. Ma'am, didiretsuin ko kayo dyan. Are you talking about what generally happens or meron ho ba kayong sasabi na ganyang nangyari prior or after the verdict of the impeachment trial? Both. So may nangyari Generally what happens in a culture of corruption, no? Hindi mo papagkaila yan. Kasi prior to the verdict, I think several months back, naging malaking issue yan when someone, I think from the defense, said na 100 million daw ang kapalit ng boto. Nagalit yung mga senador. So, sinasabi nyo ngayon po sa amin na may ganon. Meron akong hindi lamang sa naririnig, kung hindi, swearing talaga on the Bible. Hindi talagang doon ako kasi nang pinag-usapan yon ngayon, natural yung taong yun ayaw magtestigo. Kaya naririnig ko, nasa akin na lang na evaluation kung may katotohanan kaya ano paninira yan o just loose talk, no? And I'm convinced that my source is unimpeachable. Ibig sabihin, talagang authoritative na source yon. Samantala, pinabulaanan naman ng Malacanang ang isiniwalat ni Senadora Miriam Defensor Santiago. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, kung totoo man daw ito, hindi na raw sana naghintay pa ang palasyo ng impeachment trial para ipagkait ang pork barrel ng mga senador. Dagdag ni Lacerda, natanggap din daw ng senadora ang kanyang pork barrel batay sa records ng Department of Budget and Management. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang ibang senador tungkol sa mga pahayag ni Santiago. Malaman na naman yan, ano?
Oo. Well, masaya tayo na nagkaroon ng closure, no? Yung itong investigasyon. Pero kung truthful ba siya o naging honest talaga yung mga bumoto, konsensya nyo na lang po yan. Pero ang inaano rin dito is 20 eh. 20 naman parang may mga nagsasabi hindi naman makita rin na lahat ba yun talagang mag-ano for that. Yung para hindi pumanig sa katotohanan, may nakita rin. May in-explain naman nila bawat boto nila di ba? Yes. Although, syempre mahalaga din kasi yung political color mo Oo. Diba? Kung Totoo. sino talaga yung sinusuportahan mo. Anyway, pasadahan naman natin ang mga maaksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Reports. Mga kapuso, isang rider ng motorsiklo ang sugatan matapos tumbukin ng kasunod na SUV sa Pasay. Yan ang Ronda Report ni Maria Bulaklak Osente. Maria? Yes, Rhea, sugatan ng isang rider matapos tumbukin ng kasunod na SUV ang kanyang sinasakyang motorsiklo. Kinilala ang biktima kay Alan Marquez na nagtamo ng bali sa kaliwang binti. Bukod dito, tumilapon pa ang kanyang motorsiklo na mahigit 50 metro ang layo. Ayon sa mga rumisponding MMDA enforcer at mga tanod, sa EDSA Malibay southbound sakop ng Pasay, tila lasing daw ang driver ng SUV na kinilalang si Xiao Yanglin na isang Chinese national. Todo iwas naman sa media silin nang subukan itong kunan ng pahayag. Bagaman ayon sa MMDA officer ay nakakaintindi naman daw ito ng Ingles. Kagad dinala sa ospital ang biktima dahil sa aksidente, pansamantalang nagdulot ito ng pagbibigat ng daloy ng trapiko. At yan muna ang Ronda Report. Magbabalik pa tayo para sa mga dagdag na impormasyon tungkol sa balitang yan. Balik muna sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Maria Bulaklak Osente. Samantala, biglang umalis si dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos sa Pasay RTC Branch 112 sa kasagsagan ng kanyang bail petition hearing kaugnay sa kasong electoral sabotage. Nangyari po yan matapos subukang harangin ng kampo ni Abalos ang testimonya ni dating North Cotabato Provincial Election Supervisor Attorney Yogi Martirizar. Ang argumento kasi ni Abalos, paano siya ididiin ni Martirizar nang hindi niya ma-incriminate ang kanyang sarili. Nang hindi siya pinakinggan ng korte, lumabas si Abalos at bumalik sa kanyang detention facility sa Southern Police District sa Taguig. Sa kabila nito, sumalang pa rin sa witness stand si Martirizar kung saan ikinwento niya ang umano'y naging meeting nila sa Davao noong April 2007 kung saan iniutos umano ni Abalos ang 12-0 na panalo sa Team Unity. Matapos ang ilang saglit, bumalik din si Abalos sa pagdinig pero patuloy ang pagkontra niya sa testimonya ni Martirizar. Samantala, bukod nga po kay Batangas Governor Vilma Santos Recto, ilang matutunog na senatoriables din ang pasok sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Base pa sa survey noong May 20 hanggang 26, kung ngayon daw gagawin ng eleksyon, lumabas na nangunguna sa listahan si Senator Chis Escudero. Sumunod sa kanya si Senator Loren Legarda at Senator Alan Peter Cayetano. Bagamat lubos po ang pasasalamat ni Escudero sa resulta ng survey, sinabi niyang masyado pa raw maaga para ito pag-usapan. Ginawa ang survey na ito sa kasagsagan naman ng impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Napabilang din sa listahan ng ilang re-electionist senators na malaki ang ginampanang papel sa impeachment trial at maging ang anak ng senator judge. Pasok din sa listahan sina DOTC Secretary Mar Rojas at dating Congressman Cynthia Villar. Good morning po mga kapuso. Pasintabi lang po sa mga nag-aalmusal dyan dun sa susunod naming balita. Ito po'y kaugnay sa reklamo ng dalawang babae sa Cebu. Dahil yung kanilang niretoking puwet, sa halip na gumanda na disgrasya po kwento ng mga biktima, una raw silang nagpa-nose lift sa nagpakilalang doktor na si Gloria Rabor. Dahil maganda naman daw ang kinalabasan nito, no? Medyo hindi naman hugis puwet. Nagdesisyon sila o sumailalim doon sa collagen butt injection. Pero makalipas naman ng ilang linggo, namula, namaga at sumakit na raw ang pinaretoking puwet. Kaya naman muli silang nagpakonsulta sa suspect. Nang i-text daw nila ito, pinayuhan